Sa video na ito, pag-aaralan natin how to find terms in a sequence using the general term or n term. Para magawa natin to, dapat maintindihan muna natin ano nga ba ang general term or n term. Yung term na to, binibigay nito ang value ng term sa position n. Kung saan ang n ay pwedeng maging equal to 1, pwede siyang maging equal to 2, 3, 4, and so on. Mas maintindihan nyo ito sa isang halimbawa. A sub n is equal to 2n plus 1. Ito ay isang general term. Masasabi nito ang value sa position n. Ito yung value sa position n. So halimbawa, n is equal to 1. So lahat ng n, papalitan natin ng 1. So a sub n magiging a sub 1, which is equal to 2 times 1. Kasi pinalitan natin yung n ng 1. So magiging 2 plus 1, which is equal to 3. So kung papasin nyo, gamit yung formula kanina, nalaman na natin na ang value ng term sa position 1 ay 3. Pwede rin to kapag n is equal to 2. A sub 2 is equal to 2 times 2 plus 1, which is equal to 4 plus 1, which is equal to 5. Ganun din kapag n is equal to 3. A sub 3, palitan natin lahat ng n into 3. 2 times 3 plus 1, which is equal to 6 plus 1, which is equal to 7. So, malalaman natin na sa sequence pala na ito, yung sequence na ito, nagsisimula siya sa 3, susundan ng 5, 7, and so on. Ang kagandahan ng general term ay pwede natin malaman yung value ng term sa position kung saan sobrang laki or sobrang layo sa sequence. Kunyari, hindi ko malaman ang value ng a sub 100. Ang 100 term, kapag ang n ay equal to 100, ulitin ko lang ito ng 100. So, 2 times 100 plus 1, which is equal to 200 plus 1, which is equal to 201. So, dito makikita na natin na ang 100 term sa sequence na ito ay 201. Magbigay pa ako ng isa pang example. Meron tayong problem. Ang tanong sa problem na ito ay, find the first 4 terms of the sequence given by b sub n is equal to n over 2n minus 1. Papansin nyo, b yung ginamit dito at hindi a. Minsan ganun ang mga sequences, pero wala din siyang kaibahan. Palitan lang natin yung values ng n. For example, kapag n is equal to 1 para sa first term, so b sub 1 is just equal to 1 over 2 times 1 minus 1. Pinalitan ko lahat ng values ng n sa 1. So, ang sagot dito ay 1 over 2 minus 1, which is equal to 1 over 1 or 1. And ganun din kapag ibang value ng n. Kapag b sub 2, nasa ang x1. So, 2 over 2 times 2 minus 1. Ulit, lahat ng n, pinalitan ko ng. So, this is equal to 2 over 4 minus 1, which is equal to 2 over 3. 2/3. Next ay b sub 3. So, palitan natin lahat. 3 over 6 minus 1, which is equal to 3/5. And lastly, b sub 4. 4 over 2 times 4 minus 1, which is equal to 4 over 8 minus 1, which is equal to 4/7. So, yung first 4 terms ng sequence, yung final answer natin ay 1, 2/3, 3/5, 4/7. Yan yung first 4 terms. Subukan nyo rin para makita kung naintindihan ninyo yung napag-usapan natin ng pag-aralan. So, ito yung exercises. Sagutin nyo muna, pause nyo muna yung video, sagutin itong 1, 2, 3, 4, and 5. Pagkatapos, sasagutin ko rin para makakita ko yung mga tamang sagot. Okay, dito tayo sa first part. Find the first 4 terms of the following sequence. Dito tayo sa number 1. A sub n is equal to 5n minus 1. Simple lang, kailangan lang natin malaman yung a sub 1, a sub 2, a sub 3, at a sub 4.
Kasi yan yung first 4 terms. Dito sa a sub 1, lahat ng n, gagawin nating 1. So, 5 times 1 minus 1, 5 minus 1, 4. Ito naman, lahat ng n gagawing 2, 9. Ito, lahat ng n gagawing 3. At lastly, lahat ng n gagawing 4. So, ang sequence na ito ay 4, 9, 14, 19. Ito ang sagot sa number 1. Dito naman tayo sa number 2. Ganun din ulit. First 4 terms. So, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Dito sa a sub 1, ang n natin is equal to 1. So, lahat ng n sa formula, papalitan lang natin ng 1. So, ito ay negative 1 over 2. Tapos na. Yan na yung tamang sagot. Next, dito tayo sa a sub 2. Papalitan lang natin yung n ng 2, a sub 2 over 2, which is equal to negative 1. Next, a sub 3. Palitan lang natin yung n ng 3 at okay na siya. Ito naman, a sub 4. Papalitan lang natin yung n ng 4. Pero pwede pa natin yan i-simplify. So, negative 2. So, ang sagot natin ay negative 1 half, negative 1, negative 3 halves, tsaka negative. Ito yung final answer. And last, medyo tricky itong last. A sub n equals 3. Alamin natin a sub 1, a sub 2, a sub 3, at dito na a sub 4. Anong sagot dito sa a sub 1? Ang n natin ay 1. So, lahat ng n dito papalitan natin ng 1. Pero since walang n, wala tayong mapapalitan. So, ang value nito ay 3. Ganun din sa a sub 2. Walang n, so wala tayong mapapalitan ng 2. So, kokopyahin na lang natin 3. Ganun din dito. Ganun din dito. Kaya, ang value or yung tamang sagot 3, 3, 3, 3. So, actually, tuloy-tuloy yan na 3. Sabi ng formula dito, kahit anong value ng n, kahit anong position pa yan, ang value niyan ay 3. Kaya laging 3 ang sagot.